Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan tungkol sa mga aswang, mangkukulam, at mambabarang sa kultura ng mga Pilipino. Ang anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ang magbigay aliw, maghatid ng kababalaghan, at panatilihin ang mayamang tradisyon ng panitikang bayan. Hindi nito layong mag-udyok ng pamahiin o pananakot, kundi ang ipakita ang takbo ng imahinasyon at kultura ng ating mga ninuno. Sa liblib na bahagi ng Visayas, may isang bayang halos hindi makikita sa mapa, ang Salangsang. Binabalot ito ng makakapal na ulap tuwing madaling araw at palaging malamig kahit tag-init. Mula pa noong unang panahon, itinuturing itong sagrado, hindi dahil sa simbahan o relihiyon, kundi dahil sa mga nilalang at kaalamang naninirahan dito, mga mangkukulam at mambabarang na hindi kaaway, kundi tagapagtanggol ng bayan. Ayon sa matatandang kwento, may isang kasunduan na ginawa daan-daang taon na ang nakalilipas. Nagkaroon daw ng malaking digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng dilim, mga aswang, tikbalang, manananggal, at iba pa, laban sa mga mortal na may kakaibang kakayahan. Nang muntik nang malipol ang buong bayan ng Salangsang, nagpakita raw ang isang matandang babae na tinatawag nilang Lola Amba. Si Lola Amba ay hindi ordinaryong matanda. Siya'y isang makapangyarihang mangkukulam na may kakayahang makipag-usap sa kaluluwa ng kabubatan. Siya ang kauna-unahang gumawa ng alyansa sa isang kilalang mambabarang mula sa kabilang bundok, si Mang Turo. Ang dalawa ay mortal na magkaaway, ngunit sa ngalan ng kapayapaan at proteksyon ng tao, sila'y nagsanib puwersa. Ang kanilang pinagsanib na kaalaman ang bumuo ng tinatawag na tulungan, isang samahan ng mga manggagamot, tagapagbantay, at tagapagtanggol ng espiritual na mundo ng Salangsang. Ang tulungan ay hindi grupo ng kasamaan tulad ng madalas iniisip ng iba tungkol sa kulam at barang. Sila ay may mahigpit na panuntunan, hindi sila nananakit ng inosente, at ginagamit lamang nila ang kanilang kapangyarihan upang itaboy ang mas masahol na kasamaan. Ngunit kapalit ng kapangyarihan ay sakripisyo. Hindi sila pwedeng magmahal ng pangkaraniwan. Hindi sila pwedeng mamuhay ng normal. Nakatali ang kanilang kaluluwa sa kabubatan, at sa bawat kulam na ginagamit nila, may bahagi ng sarili nilang lakas ang nawawala. Tuwing kabilugan ng buwan, nagtitipon-tipon ang kasalukuyang miyembro ng tulungan sa gitna ng kabubatan, sa isang lihim na lugar na tinatawag na puso ng aninong puno. Doon nila isinasagawa ang mga ritual upang linisin ang hangin, ilayo ang mga espiritu ng dilim, at bantayan ang anyo ng langit at lupa. Mula sa kanilang tala, may nakasaad na tuwing ika-negatibo 100 taon, muling babalik ang itim na hangin, isang senyales na babalik din ang mga aswang sa mas malakas na anyo. Kaya taon-taon, pinaghahandaan nila ang pagdating ng panibagong banta. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng mga mangkukulam ay si Aling Sabel, na apo ni Lola Amba. Siya ang tagapagmana ng puting kulam, kulam na pananggalang, hindi panakit. Kasama niya ang batang mambabarang na si Goryo, na anak sa labas ni Mang Turo. Sila ang bagong tagapangalaga ng tulungan. Bagamat bata pa si Goryo, pinili siyang maging tagapagmana ng kadiliman, hindi upang gamitin ito sa kasamaan, kundi upang mapanatili ang balanse. Ngunit habang ang kasaysayan ng tulungan ay patuloy na isinasalin sa bawat henerasyon, may hindi alam ang marami, isang piraso ng kasaysayan ang sinadyang itago. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng sagradong puno, na maaaring magbago ng takbo ng digmaan kung muling magising ang mga nilalang ng dilim. Sa unang bahagi pa lamang ng kwento, ramdam na ang bigat ng kasaysayan. May kahalong paggalang, takot, at paghanga sa mga taong piniling hindi mamuhay ng normal para sa kapakanan ng iba. Sa Salangsang, hindi ang simbahan ang tinatakbuhan kapag may kababalaghan, kundi ang tulungan. Ngunit gaano nga ba kahanda ang bayan kung sakaling bumalik ang kasamaan? Sapat na ba ang sinaunang kulam at barang para sa mga bagong anyo ng halimaw? At totoo nga bang nagbabalik na ang itim na hangin? Ang kasaysayan ay hindi natatapos sa pag-alala lamang. Sa Salangsang, ang alamat ay unti-unting nabubuhay muli. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan sa bayan ng Salangsang, isang kakaibang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kabundukan. Sa unay tila normal lamang ito sa mga residente, hindi nila inakalang ito na pala ang simula ng panibagong delubyo. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, may narinig na iyak ng baka si Mang Dolpo, isa sa pinakamatandang magsasaka sa baryo. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang kanyang lampara, at nagtungo sa kulungan ng kanyang mga alaga. Sa kanyang paglapit, tumambad sa kanya ang isang bangkay ng baka, wala nang lamang loob, nangingitim ang balat,
at tila pinaghihimay ang katawan. Ngunit walang bakas ng dugo sa paligid. Parang sininghot o sinipsip ang buhay ng hayop. Kinabukasan, sunod-sunod na kwento ng mga nawawalang alaga ang kumalat. Isa sa mga kapitbahay ni Mang Dolpo ang nawalan ng 5 manok. Ang isa pa, 2 kambing ang bigla na lang nawala. Ang mas nakakakilabot, sa loob ng 1 linggo, may 3 sanggol mula sa magkaibang bahagi ng baryo ang hindi na muling nakita, tila naglaho na lang sa gitna ng gabi. Ang mga tao'y nagsimulang magdasal ng mas madalas. Pinalitan ang mga ilawan sa labas ng bahay ng mas maliwanag, sinindihan ang mga kandila sa mga altar, at isinabit ang mga palaspas, bawang, at asin sa pinto. Ngunit kahit anong gawin nila, tuloy pa rin ang misteryosong pagkawala at pagpatay. Isang gabi, habang nagbabantay si Goryo sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang isang aninong dumaan sa pagitan ng mga puno, matangkad, payat, at tila walang mukha. Nang siya'y humakbang palapit, agad itong nawala. Ngunit naiwan ang amoy ng nabubulok na laman at isang hikbi na parang mula sa isang batang umiiyak. Pagbalik ni Goryo sa tulungan, agad niya itong iniulat kay Aling Sabel. Goryo, may gumagalaw na sa labas. Hindi to tao. Hindi rin hayop. Para siyang gutom. Aling Sabel, kung ganon nagsisimula na nga. Dumating na ang itim na hangin. Agad nilang tinipon ang ibang kasapi ng tulungan. Nagpatawag si Aling Sabel ng pagpupulong. Ang bawat miyembro ay may dalang sagradong orasyon, anting-anting, at palaspas na ibinabad sa langis ng niyog na may dasal. Nagdesisyon silang bantayan ang 4 na sulok ng salangsang. Habang sila'y naghahanda, hindi nila alam na may isang taong palihim na nagmamatsyag sa kanila, isang bagong mukha sa baryo, si Tiago, isang tahimik at misteryosong dayo na sinasabing nawalan ng pamilya sa kabilang probinsya. Ngunit ang totoo, si Tiago ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang tagapagsalita ng isang kulto na sinasamba ang mga nilalang ng dilim, ang i-anino ng gabi. Habang ang tulungan ay abala sa mga ritual at pagbabantay, si Tiago ay palihim na nagpapakain sa mga aswang ng impormasyon tungkol sa mga kahinaan ng mga mangkukulam at mambabarang. Ginagamit niya ang kanyang charm at kunwaring kabaitan upang makuha ang tiwala ng mga residente. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang sitwasyon. Isang batang babae na may lagnat ang biglang sumuka ng itim na dugo. Ang kanyang ina, si Aling Norma, ay tumakbo sa tulungan upang humingi ng tulong. Nang suriin ni Aling Sabel ang bata, napansin niyang may marka ito sa likod, parang kagat, pero hindi ng tao. Sa kanyang paningin, malinaw ang pulang aura ng aswang na bumalot sa katawan ng bata. Aling Sabel, sinimulan na nilang lasunin ang dugo. Kinakain nila ang loob ng tao habang ito'y buhay pa. Ang gabing iyon ay nagmistulang impyerno. Ang hangin ay tila may dalang bulong. Ang mga alaga ng mga tao ay nagsisigawan. Ang mga ilaw ay kusang nawawala. At mula sa kadiliman, lumitaw ang mga mata ng mga nilalang na matagal nang naitaboy, mga aswang sa bago at mas malakas na anyo. Ngunit sa kabila ng takot, hindi umurong ang tulungan. Tumayo si Aling Sabel sa gitna ng kalsada, hawak ang isang baston na may pulang sinulid at dahon ng saging. Sa kanyang paanan, inilatag niya ang 4 na uri ng asin, asin dagat, asin bato, asin ng sagradong balon, at asin na hinaluan ng dugo ng itim na manok. Sabay niyang binigkas ang matandang orasyon ng panangga, sa ngalan ng liwanag at anino, pinaglalaban kita, salangsang. Ang lupa'y umuga. Ang hangin ay kumalma. Ngunit sa malayo, may sigaw ng halakhak na tila galing sa ilalim ng lupa. Nagbabalik na ang gabi. Ang buong salangsang ay tila nabalot ng di matawarang takot. Maging ang mga matatandang sanay na sa kababalaghan, ay nanginginig ang tuhod sa tuwing sumasapit ang gabi. Mula sa mga bulong sa hangin hanggang sa mga bangkay ng hayop na wala ng laman loob, lahat ng palatandaan ay nagsasabing, bumalik na ang mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, muling nabuhay ang sinaunang kasunduan, ang tulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang lakas ni Aling Sabel at ng kanyang mga alagad. Kailangan nilang humingi ng tulong sa kabila ng bundok, kung saan naninirahan ang natitirang tagapagmana ng mambabarang, si Cardo, ang pinakabatang anak ni Mang Turo. Matagal nang nabalitaan ang tungkol kay Cardo. Ipinanganak siya sa gitna ng bagyo, habang may aswang na nag-aabang sa labas ng bahay. Ngunit nilabanan siya ng kanyang ama gamit ang kulisap na may lason sa dugo, isang teknik ng mga sinaunang mambabarang. Mula noon, pinaniniwalaan na ang katawan ni Cardo ay may dugong may kamandag, kaya't ang mga aswang ay hindi makalapit sa kanya.
Ngunit si Cardo ay hindi tulad ni Goryo na handang tumanggap ng responsibilidad. Lumaki siyang galit sa barang at kulam, at mas piniling mamuhay sa pag-iisa sa gilid ng masukal na kagubatan. Para sa kanya, ang pagiging mambabarang ay isang sumpa, hindi isang misyon. Kaya't nang dumating si Aling Sabel sa kanyang lungga, puno ng kaba ang paligid. Aling Sabel, Cardo, hindi ito para sa akin. Hindi rin ito para sa tulungan. Ito ay para sa salangsang. Para sa mga batang nawawala. Para sa mundong minsang ipinangako ng iyong ama na poprotektahan. Tahimik si Cardo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig ang naririnig. Matapos ang ilang saglit, sumagot siya, Cardo, kung babalik ang dilim, bakit hindi niyo ito harapin? Bakit ako? Aling Sabel, dahil ikaw lang ang may lakas na kayang sumuway sa batas ng dugo. Ikaw lang ang may barang na hindi mamatay sa aswang. At dahil ikaw lang ang natitirang anak ng liwanag sa lahi ni Mang Turo. Kinabukasan, sa gitna ng punong aninong puno, muling nagtipon ang buong tulungan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 henerasyon, nagsama muli ang dalisay na kulam at matinding barang. Si Cardo, kasama si Goryo, ay pumasok sa gitna ng sagradong bilog, habang si Aling Sabel ay bumigkas ng panibagong panata ng pagkakaisa. Sa harap ng apoy, hangin, lupa at tubig, kami ay isa. Sa ngalan ng kaluluwa ng kagubatan, aming paninindigan ang buhay kontra sa dilim. Ang panata ay sinamahan ng mga alay, isang tandang na itim ang balahibo, usok ng insenso, at dagta ng puno ng balete. Isa-isang nilapitan ni Cardo at Goryo ang bawat miyembro, pinahiran ng langis at binigyan ng proteksyon. Habang sila'y umiikot, dahan-dahang lumalakas ang kanilang enerhiya, tila may nabubuong pader ng liwanag sa gitna ng kagubatan. Sa gabing iyon, pinuntahan nila ang pinaniniwalaang lugar ng aswang, isang kuweba sa ilalim ng batong bundok na tinatawag na bunganga ng itim. Sinasabi ng matatanda na doon ipinanganak ang unang nilalang na kumakain ng laman ng tao. At mula roon, unti-unti nilang nararamdaman ang pagdami ng enerhiya ng kasamaan. Nang sumilip si Cardo sa loob ng kuweba, naramdaman niyang kumikirot ang kanyang dibdib. Ang dugo niya ay tila kumukulo. Mula sa kadiliman, isang tinig ang sumalubong, tinig, anak ng mambabarang sa wakas, bumalik ka na. Napaatras si Cardo. Hindi niya inaasahan na kilala siya ng mga nilalang sa loob ng kuweba. Ngunit kasabay nito, ay napagtanto niya na hindi na siya pwedeng umatras. Narito na siya. At kung hindi siya kikilos, mas maraming buhay pa ang mawawala. Pagbalik nila sa tulungan, agad silang nagplano. Si Cardo ang mamumuno sa gabi ng sagupaan. Si Goryo ang bahala sa proteksyon ng kabataan. Si Aling Sabel ay titindig bilang espiritual na tagapamagitan. At ang iba pang miyembro ay magbabantay sa bawat sulok ng salangsang. Sa unang pagkakataon, ang dalawang matandang kaalaman, kulam at barang, ay muling nagsanib. Ngunit alam ng lahat, ang tagumpay ay hindi sigurado. Dahil ang kalaban ngayon ay mas matalino, mas mabilis, at mas marahas. At sa loob ng bawat kasapi ng tulungan, may isang tanong na hindi mawaglit. Sa nalalapit na gabi ng kabilugan ng buwan, halos hindi na natutulog ang mga kasapi ng tulungan. Batid nilang paparating na ang digmaang matagal nang ipinagpaliban, ang sagupaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At kung hindi sila kikilos ngayon, maaaring tuluyan ng lamunin ng dilim ang salangsang. Paghahanda ng mga sangkap at gamit sa gitna ng kagubatan, may isang sagradong lugar na tinatawag na Putok ng Diwa. Doon isinagawa ang mga ritual ng proteksyon. Isa-isang inihanda ang mga sangkap na hindi basta-basta makukuha sa karaniwang pamilihan, langis ng niyog na 7 taon nang nakalibing sa lupa, pinaniniwala ang may kakayahang sumunog sa balat ng aswang. Balat ng ahas na tinanggal habang buhay, na ginagamit bilang pananggalang sa pagsanib ng masamang espiritu. Lupa mula sa puntod ng unang mangkukulam, isinasama sa pulbos ng bato upang gawin ang iabo ng bantay. Dugo ng itim na manok na iniaalay upang mailapit ang kapangyarihan ng mga anito. Habang inihahanda ang mga ito, pinangunahan ni Aling Sabel ang pag-aalay. Nagsuot siya ng itim na balabal na may bordang pulang hibla, simbolo ng kanyang posisyon bilang matandang tagapag-ingat ng kulam. Sa harap ng apoy, itinayo ang altar na gawa sa batong bulkan, at isa-isang inilagay ang mga alay. Habang tinutugtog ni Goryo ang sinaunang batingaw na yari sa kawayan at bato, sinimulan ni Aling Sabel ang panalangin ng pagtataboy, sa ngalan ng 4 na hangin, at ng 5 liwanag, buksan ang daan, itaboy ang dilim, at protektahan ang bawat puso. Sa bawat bigkas ng orasyon, tila gumagalaw ang hangin.
Kumakampay ang mga apoy. Ang paligid ay tila nababalot ng liwanag na hindi galing sa araw, kundi sa mismong lakas ng kalikasan. Pagsasanay ng mga bantay habang isinasagawa ang ritual, si Cardo naman ay nagsanay ng mga piling kabataan, ang tinatawag nilang bantay anino. Sila ang magiging unang depensa ng bayan kung sakaling lusubin ito ng mga aswang. Ang kanilang pagsasanay ay hindi karaniwang laban. Hindi sila tinuruan ng espada o baril. Sa halip, tinuruan silang makiramdam. Makita ang galaw ng anino. Makinig sa katahimikan. At higit sa lahat, paano gamitin ang sariling takot bilang sandata. Isa sa mga pinakamahirap na pagsasanay ay ang pag-upo sa harap ng apoy habang binubulungan ng mga orasyon ng kalituhan, ritual na sumubok sa kanilang isip. Kung sino man ang magpakita ng takot, ay maaaring pasukin ng masamang espiritu. Si Alvin, isa sa pinakabata sa grupo, ay muntik ng mabaliw. Sa loob ng kanyang isipan, may tinig na paulit-ulit na sinasabi, "Huwag ka nang lumaban, hayaan mong lamunin ka." Ngunit sa huli, tinapik siya ni Cardo sa balikat at binigyan ng amuletong yari sa alahas ng kanyang ama, isang palatandaan na hindi siya nag-iisa sa laban. Ang paglilinis sa baryo sa loob ng 3 araw, nilibot ng tulungan ang buong salangsang upang isagawa ang ritual ng paglilinis. Dito, nilagyan nila ng buhangin at abo ng anting-anting ang 4 na sulok ng baryo. Naglatag sila ng pulang sinulid sa harap ng mga pinto. Pinabanguhan nila ang paligid ng insenso ng kamangyan, yantok, at damong Maria. Lahat ng residente ay pinayuhang huwag mag-ingay pagsapit ng 12:00 ng gabi. Hindi rin sila pinayagang tumingin sa bintana kung makarinig ng iyak ng bata o iyak ng hayop dahil ito'y mga panlilinlang ng mga aswang upang makapasok. Pagpapasa ng lakas sa huling gabi ng paghahanda, isinagawa ni Aling Sabel ang pagtatalaga. Sa ritual na ito, ipinasa niya ang bahagi ng kanyang lakas kina Goryo at Cardo. Ginamitan niya ito ng sinaunang salamin na minana pa kay Lola Amba, ang salamin ng aninong liwanag. Habang hawak ito ni Cardo, nakita niya ang sarili niyang imahe, hindi ang pisikal niyang anyo, kundi ang tunay na anyo ng kanyang kaluluwa. At doon niya nakita na kahit may bahid ng dilim sa kanyang pinanggalingan bilang mambabarang, mas nangingibabaw ang kanyang kagustuhang protektahan ang buhay. Sa mismong oras ng pagtatalaga, biglang lumakas ang hangin. Ang mga kandila ay isa-isang namatay. Ang alitaptap ay biglang lumipad palayo. At mula sa malayo, isang alingaungaw ng sigaw ng halimaw ang umalingaungaw, tila paalala na hindi na sila ligtas kahit isang gabi pa. Nagsimula na ang gyera, sabi ni Goryo. Hindi na ito paghahanda. Ito na ang simula ng pagtatanggol. Araw ng kabilugan ng buwan. Ang salangsang ay tila huminto sa paghinga. Walang katao-tao sa kalsada, walang ingay mula sa mga kabahayan. Maging ang mga hayop ay tahimik. Ang hangin ay malamig na parabang may kasamang bulong ng libo-libong kaluluwang walang matahimikan. Sa loob ng tulungan, kumpleto ang paghahanda. Ang bawat sulok ay binendisyonan, ang mga palaspas ay nababad na sa langis, at ang mga miyembro ay nakaayos sa kani-kanilang pwesto. Si Cardo at Goryo ay nasa itaas ng punong aninong puno, nakatanaw sa buong baryo gamit ang salamin ng aninong liwanag. Si Aling Sabel, nakaupo sa gitna ng altar, nakapikit at nagdadasal, sinisimulan ang pagbubukas ng daan sa mga espiritu ng liwanag na tutulong sa kanila. Ang unang senyales 12:00 ng hating gabi. Biglang bumalot ang ulap sa buwan. Nauna ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Hanggang sa narinig nila ang unang iyak ng batang babae. Mula sa isang bahay malapit sa sapa, ang sigaw ay kasunod ng malalakas na kaluskos at isang putok, tila bubong na bumigay. Tumakbo agad ang 4 na miyembro ng tulungan. Ngunit bago sila makarating, isang matangkad at maputlang nilalang ang tumalon mula sa bubong, may pakpak na parang paniki at mata na pulang-pula. Hinabol nila ito, ngunit mabilis itong naglaho sa kadiliman. Sa loob ng bahay, natagpuan nila ang mga magulang ng bata, buhay, ngunit wala sa huwisyo. Ang kanilang mga matay tila puti, at paulit-ulit lamang na sinasabi, tinawag namin sila. Akala namin bibigyan kami ng anak. Ngunit anak ng dilim ang dumating pag-atake sa silangan kasabay ng insidenteng iyon, sinalakay naman ang silangang bahagi ng baryo. Ang bantay anino, pinamumunuan ni Alvin, ay naalarma sa biglang pagkawala ng kanilang 2 kasamahan. Hinati nila ang kanilang grupo upang maghanap, ngunit sa gitna ng paghahanap, nagsimula ng umalingaungaw ang sigawan ng mga tao.
Sa lugar ng matandang palengke, ilang residente ang nakita nilang nakaangkla sa dingding, parang idinikit sa semento gamit ang laway ng halimaw. Sa itaas ng bubong, may tatlong nilalang, may matatalas na kuko, may pakpak, at ang isa'y may mahabang dila na umaabot hanggang sahig. Hindi sila basta-bastang aswang. Ito na ang bagong lahi. Labanan sa gitna ng dilim, tumakbo si Goryo sa gitna ng labanan, bitbit ang banga ng asin, isa sa mga pinakamatinding panangga ng tulungan. Inihagis niya ito sa lupa, at sumambulat ang asin sa hangin, nagdulot ng matinding sigaw sa mga nilalang. Ang isa sa mga aswang ay nagliyab at biglang naglaho. Goryo, wala silang laban sa purong asin. Ihanda ang pangalawang banga. Habang si Goryo ay lumalaban, si Cardo ay sumabak naman sa labanang pisikal. Gamit ang mga insekto na kanyang pinababaon sa katawan ng mga aswang, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Mula sa kanyang kamay, inilalabas niya ang sikamandag ng barang, isang itim na usok na sumisira sa sistema ng mga halimaw. Ngunit hindi lahat ng aswang ay mahina. Ang pinuno ng kanilang grupo, na tinatawag sa alamat bilang gintong bunganga, ay may kapangyarihang magpalit ng anyo at makipag-ugnayan sa isip ng tao. Habang si Aling Sabel ay abala sa ritual, pumasok ang gintong bunganga sa kanyang diwa, sinubukang gambalain ang kanyang konsentrasyon. Gintong bunganga, sa isip ni Sabel, wala kang laban sa akin, matanda. Bawat salinlahi ninyo ay tinadtad ng aking lahi. Sa gabing ito, ikaw ang sunod. Ngunit si Aling Sabel ay hindi basta-basta. Pinutol niya ang koneksyon gamit ang orasyon mula sa kanyang lola, sa ngalan ng sagradong ugat ng buhay, itaboy ang bulong ng kadiliman, isara ang daan sa bungo ng gabi. Nang bigkasin ito, isang malakas na alon ng liwanag ang dumaan sa paligid ng tulungan. Natigil ang lahat ng nilalang sa paggalaw, tila natakot, at sabay-sabay na umatras. Mga nawawala, mga nagbuwis ng buhay sa pagtatapos ng unang laban, natagpuan nila ang ilang kabataang bantay anino na walang malay. Ang isa sa kanila, si Tonton, ay pumanaw habang buhat pa ni Alvin. Umiiyak siya, habang tangan ang katawan ng kaibigan, at paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Alvin, kung mas mabilis lang ako kung hindi ako natakot, pinatungan ni Cardo ang kanyang balikat. Cardo, hindi mo kasalanan. Pero responsibilidad natin ang susunod na gabi. Wala nang dapat mamatay pa. Mula sa malayo, muling nakita ang anino ng gintong bunganga. Sa kanyang likuran, may mas marami pang nilalang. Ang unang laban ay hindi ang huli. Sa katunayan, iyon pa lang ang simula. Matapos ang unang sagupaan sa pagitan ng tulungan at mga aswang, pansamantalang tumahimik ang salangsang. Subalit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, ito ay tila buntong hininga bago ang isang mas malakas na unos. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga nasira, pagbuburda muli ng mga anting-anting, at pagpapagaling sa mga sugatan, may isang nilalang na tahimik na gumagalaw sa dilim. Ang kanyang galaw ay hindi halata, ang kanyang mga matay laging mapagmasid, at ang kanyang presensya ay parang usok dumadaan sa pagitan ng mga salita. Si Tiago. Ang dayong ipinakilala bilang ulilang naligaw sa salangsang ay lumalabas na may lihim. Mula nang magpakilala siya, unti-unti siyang naging malapit sa ilang miyembro ng tulungan, lalo na kay Simeon, isang tagapangalaga ng mga lumang aklat ng orasyon. Si Simeon, dahil sa kabaitan at pagiging mapagkalinga, ay itinuring si Tiago na parang sariling anak. Hindi niya alam, si Tiago ay kasapi ng kultong tinatawag na Anino ng Gabi, isang samahang lihim na sumasamba sa mga aswang at iba pang nilalang ng kadiliman. Layunin ng kultong ito na ibagsak ang mga kagaya ng tulungan, sapagkat naniniwala silang ang mga aswang ay hindi dapat itaboy kundi kilalanin bilang tunay na tagapagmana ng kalikasan. Pagpasok sa loob ng tulungan dahil sa tiwala ni Simeon, si Tiago ay nakalapit sa mga dokumento ng tulungan, mga sinaunang orasyon, mapa ng mga protektadong lugar, at maging ang lokasyon ng puso ng aninong puno. Lihim niya itong kinopya sa gabi, gamit ang tinta mula sa sariling dugo at papel na pinatuyo sa apoy, isang paraan upang hindi makita ng mga proteksyong espiritual. Isang gabi, habang ang iba ay abala sa pagpapanumbalik ng mga bitak sa sagradong bakod, nagtungo si Tiago sa kabubatan. Doon, sa ilalim ng punong-punang linta, nakipagtagpo siya sa gintong bunganga. Tiago, narito na ang mga orasyon. Narito na ang mga kahinaan nila. Gintong bunganga, magaling, anak ng gabi. Sa susunod na gabi, hindi na sila makagagalaw. Ngunit may hindi inaasahan si Tiago, may matang nagmamasid sa kanya. Pagbubunyag ni Alvin si Alvin,
ang batang bantay anino na nawalan ng kaibigan sa unang laban, ay nagsimulang maghinala kay Tiago. Napansin niyang tuwing gabi, nawawala ito at laging tahimik sa mga pagpupulong. Kaya't isang gabi, sinundan niya ito at nakita ang buong tagpo ng pagtataksil. Agad siyang bumalik sa tulungan upang ibalita ang nakita, ngunit huli na. Nang dumating siya sa kampo, nakahandusay na si Simeon, may saksak sa dibdib at nakanganga ang mata, tila nagtatanong, bakit? Sumigaw si Alvin. Tinawag niya si Aling Sabel, si Cardo, at si Goryo. At sa gitna ng altar, kanyang inilahad ang buong nakita. Alvin, si Tiago siya ang traitor. Siya ang nagturo sa mga aswang kung paano makalapit. Sa pagkagulat ng lahat, agad na ipinasara ang lahat ng lagusan ng kampo. Si Tiago, na nooy natutulog sa isa sa mga kubol, ay sinugod ng mga bantay. Ngunit hindi na nila siya inabutan. Umalis na ito, dala ang lahat ng lihim na makapapahamak sa buong salangsang. Pagbawi at paninindigan sa gitna ng dalamhati sa pagkamatay ni Simeon, at sa pagkakabunyag ng kataksilan, nagpatawag si Aling Sabel ng emergency na pulong. Doon, sa gitna ng bilog ng abo at asin, tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas ng tulungan. Aling Sabel, ang tunay na kaaway ay hindi lang ang mga aswang, kundi ang kasinungalingan at ang takot na nagiging daan para tayo'y pagkatiwalaan ng maling tao. Bilang pag-alala kay Simeon, isinauli nila sa altar ang aklat ng mga aninong liwanag, isang sagradong aklat na naglalaman ng kasaysayan ng lahat ng laban ng tulungan. Itinali nila ito ng pulang sinulid at inilagay sa gitna ng apoy bilang sakripisyo. Si Cardo, na hanggang ngayon ay may alinlangan pa rin sa kanyang sarili, ay nagsalita rin. Cardo, bilang isang mambabarang, nasanay akong maging tagamasid. Pero ngayon, oras na para lumaban. Hindi na ito laban lang ng tulungan. Ito ay laban ng buong bayan. Nagdesisyon ng lahat, ang susunod na gabi ay hindi lamang depensa. Ito na ang panahon ng paglilinis. Sa huling bahagi ng gabi, habang pinapalitan nila ang mga nasirang proteksyon, tumingala si Alvin sa langit. Muling lumitaw ang buwan, duguan ang kulay. At mula sa di kalayuan, narinig nila ang paos na boses ni Tiago, sa bawat kandilang sinindihan nyo, may ilaw ring mawawala. Hintayin niyo ang huling gabi. Sa pagputok ng araw kinabukasan, tila walang pagbabago sa bayan ng Salangsang. Ngunit sa puso ng bawat kasapi ng tulungan, nararamdaman nila ang nalalapit na huling gabi ng digmaan. Sa likod ng katahimikan ng kagubatan, naroon ang gumagalang kasamaan, mas matalino, mas marahas, at mas determinado ng ubusin ang lahat ng liwanag. Ang gabi ay hindi pa dumarating ngunit ang paghahanda para sa pinakahuling paglilinis ay puspusan na. Pagbubuo ng pananggalang ng apoy, si Aling Sabel, gamit ang nalalabing lakas mula sa kanyang espiritual na koneksyon, ay gumamit ng isang huling orasyon, ang pananggalang ng apoy. Ayon sa alamat, ito'y isang sinaunang kapangyarihan na kaya lamang gawin ng pinuno ng tulungan tuwing may bantang panlipol. Pinaghalo nila ang langis ng palaspas na binasbasan tuwing mahal na araw-abo ng sagradong balete na sinunog habang sumisikat ang araw at dugo ng tagapagmana ng liwanag, na buong loob na inialay ni Goryo sa paghalo ng mga sangkap. Biglang umapoy ang kalderong bakal na may hugis buwan. Lumitaw ang apoy na kulay asul, malamig sa kamay ng mabuti, ngunit nagliliyab sa balat ng masama. Ipinahid ito sa mga pintuan ng bahay, sa palad ng mga bantay anino, at sa mismong mga armas ni Cardo at Goryo. Ang bawat sulok ng salangsang ay nilagyan ng sagradong linya ng abo at asin, na may patak ng dugong anting-anting ni Cardo, isang kombinasyon ng barang at kulam. Huling pagkakataon ito upang masiguro ang depensa ng bayan. Paglapit ng kadiliman pagdating ng gabi, kakaiba ang simoy ng hangin. May halong alingasaw ng bulok na karne at amoy ng dugo. Sa gitna ng kagubatan, muli na namang namataan ang gintong bunganga, kasama ang mas maraming nilalang na tila sinaniban ng mas matandang espiritu. Kasama nila si Tiago, ngayon ay wala ng maskara, nakaburda sa kanyang balat ang mga simbolo ng anino ng gabi. Nakangisi siya habang hawak ang aklat ng anting, ang huling aklat na ninakaw niya mula kay Simeon. Tiago, ngayong gabi, wawasakin namin ang tulungan. Ngayon, lalaban kayo sa sarili ninyong anino. Sabay bigla ang umapaw ang mga nilalang mula sa kadiliman, manananggal, sigbin, halimaw na nagbabago ng anyo, at mga espiritu ng mga taong dati ng sinaniban ng kasamaan. Ang buong kagubatan ay tila nabuhay. Paglaban ng liwanag sa unang bugso ng digmaan, ang buong salangsang ay nagliyab sa apoy ng laban.
Ang bawat kasapi ng tulungan ay may hawak na armas ng liwanag. Si Goryo, gamit ang kanyang baston ng asin at langis, ay sumasagupa sa manananggal na may kakayahang bumuhay ng patay. Si Cardo, ginamit ang kanyang kamandag upang pasukin at sirain ang loob ng halimaw na may 3 ulo. Si Alvin at ang bantay anino ay lumaban gamit ang apoy ng pananggalang, sinasambit ang orasyon habang umaatake. Ngunit sa gitna ng lahat, ang sentro ng laban ay sa ilalim ng puno ng aninong puno, kung saan nakapwesto si Aling Sabel. Doon, hawak niya ang salamin ng aninong liwanag, binibigkas ang huling orasyon ng pagkakalinis, sa ngalan ng mga ninuno, sa hininga ng lupa, sa pawis ng dugo, linisin ang salangsang, at wakasan ang gabi. Bigla na lang umapaw ang liwanag mula sa paligid. Ang bawat nilalang ng dilim na mahawakan ng asul na liwanag ay nasusunog. Si Gintong Bunganga, bagamat makapangyarihan, ay natamaan ng sinag mula sa salamin at napasigaw, tila nawawala ang kanyang anyo. Isa-isa, naglaho ang kanyang mga pakpak at nabawasan ang kanyang lakas. Ngunit sa huling hakbang ng labanan, lumapit si Tiago kay Aling Sabel, dala ang kutsilyong may laso ng kadiliman. Tatagain na sana niya si Sabel, ngunit pinigilan siya ni Goryo, na walang pag-aalinlangang tumalon at iniharang ang sarili. Tumama ang saksak kay Goryo. Umagos ang dugo. Napahawak si Aling Sabel sa kanyang apo. Goryo, mahina, wag niyong hayaan na sila ang manalo, biglang sumigaw si Cardo, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang pinagsanib na kapangyarihan ng kulam at barang, isang ulap ng apoy at kamandag. Tumama ito kay Tiago at Gintong Bunganga. Isang malaking pagsabog ang umalingaw-ngaw sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ng laban nagising si Aling Sabel sa gitna ng abo. Maraming nasira, maraming sugatan, at ang ilan sa kanilang kasamahan wala na. Ngunit ang liwanag ng buwan ay bumalik na sa normal. Wala nang pulang anino. Ang hangin ay bumalik sa pagiging malamig ngunit payapa. Si Goryo, bagamat sugatan, ay buhay. Si Cardo, humihina pa rin ngunit duguan. Si Tiago at Gintong Bunganga hindi na muling nakita. Tila binura sila ng orasyon ng panlilinis. Aling Sabel, tapos na ang gabi ng dugo. Ngunit hindi pa tapos ang ating tungkulin. Bawat aninong lumisan ay maaaring bumalik. At sa pagbabalik nila, handa tayo muli. Lumipas ang ilang araw mula nang maganap ang dakilang paglilinis. Ang bayan ng Salangsang ay dahan-dahang bumalik sa normal o kung anuman ang bagong anyo ng kanilang katahimikan. Maraming bahay ang nasira, maraming lupang nasunog, at higit sa lahat, maraming buhay ang hindi na maibabalik. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ay nabuhay ang isang bagong uri ng pag-asa, pag-asang isinilang mula sa sakripisyo, paninindigan, at pagkakaisa. Paglilibing sa mga bayani isang gabi, sa gitna ng punong aninong puno, nagtipon ang buong tulungan at mga residente ng Salangsang. Doon, isinagawa ang ritual ng pagpaparangal sa mga nagbuwis ng buhay. Isa-isang binigkas ang pangalan ng mga bumagsak sa laban, si Simeon, si Tonton, at ilang bantay anino na hindi na nakita pa ang katawan. Pinakamasakit sa lahat ay ang pagbibigay galang kay Goryo, na bagamat buhay, ay hindi na muling makalalakad dahil sa tinamong sugat. Sa halip na matakot, matatag siyang ngumiti habang iniaabot sa kanya ni Aling Sabel ang i-anting ng tapang, isang palatandaan na kahit ang katawan ay napinsala, ang diwa ay nananatiling matatag. Aling Sabel, sa iyo ipinamamana ang apoy ng gabay. Mula ngayon, ikaw ang magiging tagapagturo ng bagong salinlahi. Si Cardo naman, sa kabila ng dugo ng mambabarang, ay buong pusong tinanggap ng buong komunidad. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Wala na ang alinlangan. Tumayo siya sa gitna ng altar at buong tapang na nagsalita, Cardo, ako ay anak ng dugo't kamandag, ngunit ngayon, ako ay magiging armas ng kabutihan. Hindi ako pipikit kung may muling dumating na dilim. Pagbabago sa batas ng tulungan dahil sa mga nangyari, muling sinulat ni Aling Sabel ang mga batas ng tulungan. Binura ang mga luma, at isinulat ang bago sa balat ng punong anito, ang kulam at barang ay hindi na magkahiwalay, kundi magkasangga sa isang adhikain. Lahat ng may kakayahang espiritual, gaano man kaliit, ay may lugar sa tulungan. Ang liwanag ay hindi lamang sa dasal, kundi sa gawa. At higit sa lahat, wala nang lihim na dapat itinatago mula sa bayan. Inanyayahan din nila ang mga ordinaryong tao na sumali sa bagong katawan ng bantay, kung saan ituturo ang mga simpleng orasyon, mga palatandaan ng nilalang ng dilim, at kung paano ipagtanggol ang sarili. Ang tulungan ay hindi na lamang para sa mga tagapagmana ng kapangyarihan, ito na ay para sa buong lahi ng Salangsang.
Pagkawala ni Tiago at paghahanda sa panibagong banta, kahit nabigong makita muli si Tiago at Gintong Bunganga, hindi kampante ang mga matatanda. Pinaniniwalaan nilang ang mga ito ay nakatakas at maaaring bumalik, higit pang masama at mas marahas. Kaya't inilagay ni Aling Sabel ang mga babala sa bawat hangganan ng salangsang, at si Cardo ay nagtayo ng bagong bantay na barang sa masukal na bahagi ng kagubatan. Ang buong bayan ay nakahanda hindi para sa giyera, kundi para sa patuloy na pagbabantay. Isang munting tinig sa kinabukasan sa dulo ng ating kwento, habang ang araw ay sumisikat mula sa silangan, isang batang babae ang lumapit kay Aling Sabel. Batang babae, Lola, totoo po bang may mga halimaw talaga? Ngumiti si Aling Sabel at hinawakan ang kamay ng bata. Aling Sabel, apo. Pero mas totoo ang kabayanihan. Mas totoo ang kabutihan. At mas totoo ang liwanag kung sabay-sabay natin itong ingatan. Habang dahan-dahang nilamon ng liwanag ang buong salangsang, naroon ang panibagong yugto ng kasaysayan, isang bayan na minsang ginupo ng dilim, ngunit mas pinili ang pagkakaisa kaysa takot, tapang kaysa pangamba, at katotohanan kaysa panlilinlang. At mula noon, naging pamana na ng bawat henerasyon ang kwento ng tulungan ng mangkukulam at mambabarang kontra aswang. 79